Hello everyone! Yan, katatapos ko lang mag-work. So ngayon, umuwi lang ako ng bahay, sandali, at nagbihit. And today is Wednesday evening dito, 7:10 na ng gabi. So I need to go to my business training tonight. Kaya habol muna tayo. So medyo late na tayong umuwi today. Pero okay pa rin. Basta wag na tayo masyadong malate sa training natin. Kasi alam mo naman dito sa Amerika, kailangan you need to be on time all the time. You know, walang excuse dito. Pag sinabi na 7 o'clock, kailangan 6:30 nandoon ka na. Kaya medyo late na ako kasi late na ako galing sa work ko. Nag-base lang ako sandali. Kasi syempre ibang suot ko sa work, iba rin suot ko when I go to the business training, you know. Yan ako. Gusto ko lang mga musta kasi parang how may date na di ako masyado makapag-live kasi napaka-busy. At saka ang ganda ng climate ngayon, hindi masyadong umulan. So, sa mga nanonood dyan, sa mga sulok ng mundo kayo, of course, I say good morning, good afternoon, and good evening. Kung saan kayo ngayon, sulok ng mundo na nanonood sa akin. Pagpalain tayo ng buong may kapal. You know, i-bless tayo sa lahat ng mga adikain at saka gusto natin maabot sa ating buhay. You know, as long you believe in ourselves, we believe in God, hindi po tayo pabayaan ni Lord. Kaya, ang ganda ng buhay, kung palagi tayong positibo, because I do believe always good things happen in our life as long we always stay positive, you know, because if you do something good thing in life, you bring a positive impact in our life, good thing at saka positive din ng mga mangyayari sa buhay natin. Kaya ngayon, maganda ang weather kasi kanina at kahapon ang lakas ng ulan dito. So right now, hindi na umuulan. And we're ready. Medyo matraffic lang na kaunti. You know, and most important, makarating tayo sa ating paruroonan. Kasi alam naman dito sa Amerika, kailangan alert ka sa lahat ng oras, ng panahon. Kasi ang buhay dito busy. You know, from one place, from your work, going to the business training. Kaya yun ang ano natin. So, the good thing is, I like the weather right now. Hindi siya malamig masyado, hindi rin siya mainit. So tama lang, pero naka-coat ako to make sure, you know. And I try to get in here. Ayun nga ako pagbigyan dito. Hi, kamusta? Just tell your location kung saan kayo ngayon nanonood. And of course, gusto ko lang kamustahin lahat. Yung mga hindi nakahabol sa live ko this morning dito at saka evening sa Amerika. So, ngayon, we're gonna go out to the freeway. Yes. Ito yung pinapatahan natin. So, we're gonna going home. This is the way papunta ng San Francisco area. Kung hindi kayo taga California. Yan. Kailangan makahabol tayo sa ating puntahan. You know, kanina napag-usapan natin tungkol sa saving challenge, sa ipon challenge, you know, na mahalaga talaga sa buhay natin na palagi tayong nag-iipon at maganda talaga sa buhay natin na meron tayong pinaglaanan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. You know, always have a saving. Sa mag-ipon talaga, yun ang natutunan ko. Kasi kung gusto mong gumanda ang buhay mo, you learn how to focus, discipline, and save something for yourself and your family future. Kaya yun ang pinaka-paborito kong topic talaga, saving your future. No? Maraming paraan paano tayo mag-ipon, hindi lamang sa pera, sa oras, sa panahon na ginagawa natin na may pinaglaanan tayo. You know? Lalo na sa mga taong may pamilya sa buhay, ng buhay hindi lang puro luho, kinanglan you learn how to be practical in life. You know? Yun ang natutunan ko. Lalo na pag nasa ibang bansa ka. So, one thing natutunan ko, napanood ko rin sa isang documentary na sinabi, tinatanong nila kung ilan ba yung bahay mo, ano bang naipundar mo, ilang yung gamit mo at ilang yung kama mo. So, what I learned is, kahit marami kang gamit, isa lang yung, isang gabi, isa lang yung tutulugan mo, isang kama lang. You need to sleep every hour, mag-move ka sa one room to other room. That rarely happen, di ba? Kaya yung mahalaga yung saving for your future is to save something for yourself. Kasi nag-iisa lang yung self mo. Nag-iisa lang yung katawan mo. You know, nobody can replace you. You know?
Yun talagang mahalaga sa buhay natin sa mundo, na pahalagahan natin yung sarili natin, pahalagahan natin yung mga bagay kung anong meron tayo, at yung mga pamilya natin, kahit yung mga trabaho natin, at mga business natin. We need to taking care of those, kasi nobody can do it for us, just ourselves. So every morning when you wake up, pagkagising mo sa umaga, di ba, paggising mo, palagi tayo na titingnan natin yung sarili natin sa salamin, di ba? So, it meant to say we always look at ourselves. So, yun ang pinakamahalaga, na you to look at ourselves. Ano ba na ba yung mga dreams natin? Ano ba yung mga goals na dapat natin matupad sa buhay natin sa araw-araw? Kasi kahit marami tayong mga pangarap, pero hindi naman tayo nag-iipon, paano natin matutupad yun? Diba? Kaya, at this time, I'm so excited. Yung sinabi ko kanina na, alam ko this is a great year, 2025, that I learned how to say no sa mga bagay na hindi importante. I learned how to say yes sa mga bagay na dapat kong gawin. Yun ang pinakamahalaga na alam mo, lalo na pag nasa ibang bansa ka. Kasi lalo na my personal experience, cousin ko, yung isa kong pinsan na namatay doon sa Switzerland. No, she's been in Switzerland for almost 40 years. Wala po siyang naipundar. Ang nabili niya lang yata lupa. Kasi nung nasa Switzerland siya, pera niyo puro pamimigay sa kapatid niya, pinaaral niya lahat. So, good investment. But, wala siyang investment sa sarili niya, kahit sa sarili niyang anak. Kaya, what I learned in life na, you to taking care of yourself. Okay, tumulong ka sa iba, huwag kalimutan tulungan yung sarili mo. Kasi nag-iisa lang yung katawan mo. Tumatanda tayo, magkakasakit ka rin, or ahaba ang buhay natin. There are two things in life, three things. Ahaba ang buhay mo, i-exi ang buhay mo, or magkasakit ka. Sino bang tutulong sa iyo kung wala kang pera? Sino mag-aalaga sa iyo pag wala kang pera? It's rarely, bihira lang yung merong tao mag-alaga sa iyo. Bihira lang taong alalayan ka. Unlike kung meron kang dedicated family or dedicated talaga na mga anak mo, o di kaya dedicated na kaibigan mo. Pero alam mo, sa tunay na buhay, in reality, if you have money, you got a lot of friends. Marami kang kaibigan. Kahit hindi mo kaibigan, kaibiganin ka. Pero pag wala ka rin kaibigan. Wala ka rin kapamilya. Kaya yun ang natutunan ko sa buhay. Pero past few months, pinag-isipan ko, pinag-aralan ko, na I need to do something to save for my future. I need to do something to save for myself. I'm be the best version of myself. Aside sa asawa ko, sa mga anak ko, na meron ka talagang binibuild na financial portfolio. Sa mga professional, na, when it comes to finance, naintindihan yung ibig sabihin. Pag sinabi mong financial portfolio, meron kang something investment and saving for your future. Na anytime na mangyari sa buhay mo, if you stay longer, o nagkasakit ka, or maiksi ang buhay mo, you have something to live for your family and for yourself. Kaya yung pinaka-importante, you have a saving. Kaya wag nating sayangin yung mga oras, panahon natin na mapunta sa wala. So that what I think I learned in life, na natutunan ko sa buhay maging totoo sa sarili natin, na unahin natin talaga yung sarili natin, ang mahal natin sa buhay, sa mga tao. I know it's good to help, pero isipin mo, bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna ang sarili mo. Kasi pagdating ng panahon, hindi naman lahat ng tao sa paligid mo makatulong sa iyo. At darating din ang panahon, yung mga tao sa paligid mo, makalimutan ka rin nila. Kasi in reality, in life, real talk, money. Diba? Ganyan dito sa mundo na to. Na pag may pera ka, marami kang kakilala, marami kang kaibigan. Pag wala kang pera, walang-wala ka, hindi ka napapansinin. No, lalo pag na-hospital ka, pag na-hospital ka, ilan lang yung bibisita sa iyo. Marami na mga dahilan na hindi sila makapunta sa iyo. So, just a great reminders. Kaya, for me, I give priority right now is my health. Lalo na meron akong kidney issues, kidney failure, but I'm so thankful to God for the past few days, past few months, getting better. And then, nakapag-ipon ako kahit paano. At the same time, I know who the real friends I have. Yun ang mahalaga, na alam mo yung sinong tanay mong kaibigan, nandyan sa'yo, may pera ka man or wala. Pero meron kang kaibigan ka lang kasi alam na meron ka. That's a big difference, Kaya, sabi nga nila, malalaman mo ang tunay mong kaibigan sa oras na you need support and help. Nandyan sila na karamay at kadamay mo. Pero maraming kaibigan minsan na in time of needs, wala na sila. Ganon.
marami ding ibang klase ng tao na pag meron ka nandyan sila sa'yo, lahat gagawin nila, hi, hello, good morning, pwede pahiram po, ganon, may ganyan. Pero sa real life, pag makita nila wala kang trabaho, wala kang negosyo, di ka na even say good morning to you. Kaya sa buhay maging real talk tayo. Kaya alagaan natin yung sarili natin. We need to taking care of ourselves. Be the best version of ourselves. Kaya isa yun sa mga sinulat ko sa libro ko. You know, how to express yourself. Nakalimutan ko dalhin. How to taking care of your physical body. How to taking care of your emotional. How to taking care of your finances. How to taking care of your family. At saka yung mahalaga para sa buhay mo. Yung mga saving and investment mo na wag mo sayangin. Kagaya sa pinsan ko na almost 40 years. Baka mahigit pa. Namatay lang siya sa Switzerland. Hindi pa naiuwi yung katawan niya sa Pilipinas. So, hindi ko rin siya nakita. Only I remember a while back, nakita ko lang siya back in 1990s. Matagal ng panahon. Nag-uusap pa kami over messenger lang. You know, nung namatay yung mother ko back in 2017. You know, 2 years later, 2 years ago na namatay siya, nakita ko na lahat na pinaghirapan niya napunta sa wala. You know, parang sayang kasi alam mo yung may tao ka pa, may pamilya ka na sa ibang bansa, pahalagahan mo yung mga tulong sa iyo, pahalagahan mo yung mga bagay na binibigay sa iyo. Kasi ang puhunan ng mga tao na sa ibang bansa is siyempre dugo at pawis nila. You know, kaya kami na mga nasa ibang bansa na nagpapadala, tumutulong, we need to appreciate them, you know, kasi hindi ganun kadali, lalo na mga, ako I'm so blessed kasi yung trabaho ko naman sa eskwelahan so being a teacher and the same time is the director of the program. Pero yung mga iba, ordinaryong caregiver, ordinary katulong, or anong mga klaseng trabaho meron sila, it's not easy, you know, lalo pag may mga boss sila na nagbabantay sa trabaho nila, halos ang pahinga na lang nila, pagtulog na lang nila, at kahit kumakain sila, nag-aalaga pa sila ng mga pasyente nila. That's not an easy job. Kaya, kung may mga pamilya kayong or OFW na sa ibang bansa, palahagahan natin. At saka, huwag po tayo hingi ng hingi, kasi meron din silang kailangan paglaanan sa sarili nila. They need to save something for themselves, you know. Kaya, yun ang natutunan ko na for more than 22, 23 years dito sa Amerika, I always giving away, helping out a lot of people. But, time will come na dumating din ang point sa life ko na realize ko na totoo talaga yung kasabihan. Huwag natin sayangin yung pinaghirapan natin, huwag natin sayangin ang mga bagay na hindi malang nakatulong tayo, pero hindi naman tayo, pagdating ng panahon, hindi naman tayo matulungan. You know, yun ang lalo sa mga tao na hindi naman natin kakilala. You know, for me, family is the most first priority. At saka, yung 5 bagay na tinuro ko last time, I'm not sure kung naalala mo, few months ago, I think 4 months ago, or even 5 or 6 months ago, yung 5 important things in our life. 5, di ba? First, your faith in God. The 5 F's. Faith in God, palagan yung faith mo sa Panginoon. Second, your stay fit, like healthy, your body. And the third one is your family. And of course, don't forget to another letter F, having fun. You know, i-travel mo, enjoy mo yung pera mo kasi pinaghirapan mo yun. You need to reward yourself for something fun na magagawa mo sa sarili mo. Kaya ako, I like to travel. Kasi yun ang parang reward ko sa sarili ko. And at the same time, traveling with family. It's a good memory. Hindi pa ako, minsan lang po ako nag-celebrate ng birthday ko, ng 50th ko, noong 2023. To celebrate my birthday with my amazing friend dito sa Amerika. Yun ang ginawa ko. But isa lang hiniling ko ng 50th birthday ko noon na don't give a gift for me na money for myself, just give the gift for the children in the Philippines. Yun po ang ginawa ko na noong 50th birthday ko ng 2023, any gift na binigay sa akin ay ask my friend, it's a cash donation para pupunta doon sa mga batang tinutulungan namin sa Pilipinas para magkaroon sila ng Christmas presents, mga regalo. So, yun ang pinaka-the best na, isa sa the best na nagawa ko na hindi ko ginawa yung 50th birthday ko for having fun, but I want to make sure that the children in the Philippines having fun too, especially the Women of Hope Foundation. So, yun ang pinakamalaga
First, I told you, the 5 things I learned in life, important yung faith. You have a faith in God no matter what, or believe in God. The second, to have faith. You become your fitness, to be healthy yourself. And the third one is your family. And of course, and the fourth one, to having fun. And number 5, how about financial? You need to have a money with yourself. You know, kasi hindi lahat sa oras na humingi ka lang kahit kanino or sa pamilya mo, huwag kang umasa. You to work hard for it. Kaya yung mga taong business-minded, kahit sa ang sulok ng mundo kung business-minded ka, na hindi mo sinasayang yung oras mo at panahon mo lang. So lang kwenta. You know, kaya what I realize now. Kaya kung hindi nyo makita, nagde-live masyado, it means to say working or doing a business or I spend time with my family or having fun. You know, yun ang ginagawa ko sa buhay ko. Kasi yun ang pinaka-mahalagang gawin natin. Hindi yung puro na lang tayong tulong, bigay, pero nakalimutan natin pahalagaan yung sarili natin. Alagaan yung sarili natin. Kasi in the end of the day, it's about us. It's about ourselves. Ourselves, our family, about our faith to God, at saka yung buhay natin. You know, kaya ayoko yung matulad ako sa pinsan ko, na sinasabi ko na pumunta si Ate Mirasol sa Switzerland. Almost 40 years, nandoon siya, namatay man lang siya. Lahat ng mga investment niya, napunta sa wala. Di rin namin alam kung saan napunta yon. Kasi alam kong maraming na umutang sa kanya, maraming umingi ng tulong sa kanya, maraming siyang tinulungan, but I'm not sure kung may nakaalala sa kanya kasi nung nilibing siya, nandoon naman sa Switzerland, hindi naman siya inuwi ng Pilipinas. Kaya parang naghinaya ako sa mga nangyari sa buhay niya na, you know, kaya ganun sa buhay. Huwag natin sayangin. Life is too short and time is gold. Sa bawat buhay natin, pahalaga natin kung anong meron tayo. So guys, malapit na ako dito sa aming office na itong pinupuntahan ko every Wednesday night and Saturday morning para matutunan ko ang kahalagaan ng finance, no? Sa buhay natin at saka mga bagay na dapat natin gawin. So, I'm very close. Yan, kaya marami tayong pwedeng magawa sa buhay natin na huwag nating sayangin kung anong meron tayo. At saka pahalagaan natin yung sarili natin, you know? The most important, how to taking care of ourselves, our finance, our good health, our family, our faith with God, and having fun. So, yun, huwag yung kalimutan yun, ha? Yung 5 bagay na ipopokus natin. First, our faith with God. The second one, our fitness, how to take care of ourselves. The third one is our family. The fourth one is having fun with our family and with our friends. And the last one is our finances, you know. Kasi huwag mo sayangin na pumunta ka ng ibang bansa tapos uwi ka ng luwaan. Uwi ka na walang-wala. Time is wasted. Kaya pumunta ka na nga ng ibang bansa para gusto mo pagandahin ang buhay mo. 'Di ba? Kaya nagtrabaho ka nga kaya gusto mo enjoy mo yung buhay mo, hindi yung nagpakahirap ka na tapos ikaw pa yung wala. So I don't want that happen to us. It's a lesson learned. You need to spend time to taking care of ourselves first before others and offer yourself and your life to God. Again guys, thank you so much sa inyong lahat. Sana makapulot ng aral to na ang pinakamahalaga sa buhay natin, ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal sa pamilya natin, pagpalaga sa ating self, our fitness, pagpalaga sa mga finances natin na pinaghirapan na mapunta sa tamang paraan to enjoy it, to travel it, or paggawa ng bahay mo, business mo, or something, you know, na hindi yung nawala, kundi lumalago pa. And of course, to having fun with our family and friends. Amazing friends. Again, Kai, maraming salamat. Ako ay si Narita Compureyet. Nagsasabi ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. Mabuhay! And see you next time. Andito na ako sa aming office for my business training. Okay, bye!